Yan guys, good morning ulit. Small scale trader. So, ang topic natin dito yun, siyempre papasok tayo ng magti-trade na tayo. So, mapping muna kung paano ako nagmamap. Kumbaga, bago ako nagsisimula. Ito yung lagi kong ginagawa araw-araw. So, yun, diretso na tayo kagad pagkatas ng intro. So, yan, nandito tayo sa Ripple o yung tinatawag na XRP. Sa futures tayo magte-trade. Ngayon, bago ako magsimula sa mapping, kung napanood nyo naman yung previous video ko, may mga rules na akong ginawa doon. So, bali, isasama ko na lang siya dito. Tapos, i-explain ko kung ano yun bawat isa. So, yun. Fast forward ko na lang to. So, yan. Nakagawa na ako ng checklist. So, ito yung kill zone kasi, syempre, SMC tayo, ICT based yung trading strategy natin. So, importante to. Yung Asian, yung UK, tsaka yung New York. Since hindi naman tayo day trader, may pagka-swing. So, short term, nasa gitna tayo ng swing, tsaka ng day trading. So, gagamitin pa rin natin siya, pero hindi tayo consistent mag-aantay dyan. Gagamitin ko lang siya kapag nagkaroon ng break of structure sa Asian o nag-create ng imbalance, which is ito. Sa Asian, so, pullback natin is UK time. So, dyan tayo maghanap ng entry. Same din sa pag nagkaroon ng impulsive move sa UK, so, sa New York tayo mag-aantay. So, parang ganyan. Hindi tayo maghahanap ng trade. So, mag-aantay lang tayo. Kung wala. Ganun lang siya. Tapos, ito yung high time frame. Yung 1 day, tas 4 hour, tas 5 minutes, 15 minutes yung entry time frame natin. Yan. Kumbaga, ito na yung mapping. Ito lang yung mga instruction o yung mga checklist natin. Yung kung nasa trend ba ako, yes. Meron bang imbalance bago tayo mag-entry? Yes. So, liquidity grab before entry, dapat yes. So, dapat tatlong yes yan bago tayo pumasok ng entry every time. Kumbaga yun yung pinaka rule natin. So, nandito ako sa 1 hour ngayon. Fifilapan ko lang yung Asia, UK, tsaka New York. So, Asia is yung pula. Tas green yung UK. Yung New York is yung blue. So, yan. Babalik ako ulit. So, ayan, nagawa ko na yung kulay. So, ito yung Asian. So, 9 to 11, 3 to 5, yung UK, tapos ito New York, yung 8 to 10 ng gabi. Ang oras pala natin is UTC plus 8. Naka-oras na ako sa atin, sa Asia. So, makikita mo dito sa UTC plus 8. Yan, Manila. So, punta ka lang dito para ma-adjust mo yung time zone, yung schedule natin. So, ito, naka-oras na to sa Pilipinas. So, para maintindihan nyo, ang palit ng candle na daily, every 8 AM yan. Kumbaga, every 8 ng umaga, nagkakaroon ng bagong candle sa 1 day, sa daily. Sa weekly naman na time frame, every Monday ng 8 AM. So, magpapalit yung weekly candle. So, una muna, since may rule na tayo, meron na tayong oras. So, meron na rin tayong price o yung ano nangyayari sa mga oras na yon na nilagay sa kill zone. Sunod na natin yung previous daily high, previous daily low. Kasi yan ang mga inaano ko yung session high and low, tapos yung previous daily high, previous daily low, weekly high, weekly low. So diyan ako nakabase kung saan ako pupunta. Parang ganoon, yun yung bias ng direction ko. Gagawa na ako ng daily high tsaka weekly high, yung previous. Kaya lagi ako nag-start almost 8 pasado alas 8 yan. Diyan ako nagsisimulang mag-map kasi kalalabas lang ng bagong candle So, ibig sabihin katatapos lang ng previous day. So, yun. Pass forward ko na lang ulit para makita nyo na. Ayan. So, ayan siya. Makikita nyo naman. Nasa weekly time frame ako. So, ito yung previous week high. Ito na itong week na to. Kumbaga, simula na ng Monday. So, matatapos tong candle na to, Monday din ng 8 ng umaga. So, ito yung nangyari buong week. So, minark ko yung previous low kasi yung previous high. Tinuro ko naman na rin yan kung paano para mabilis ka. Kung nasa malayo yan, hold mo lang yung control tapos tutok mo lang sa kanya. Ayan. Tapos lock mo na lang dito. Pwede rin namang right click dito. Ayan yung lock. So pupunta naman ako sa ang kulay niya is black. So punta tayo ng daily. So ganun din. Previous daily high, previous daily low. So yan. So yun din naman ng daily high niya, so hindi ko na lang lalagyan. So dito tayo sa daily low. Ang kulay na lang nito is dark green. Yan. So previous
daily low. Tapos yung kulay ng line, green na lang din. Tapos yung taas niya. So, para makopya mo to, hold mo yung control, tapos i-drag mo lang. Ayan o, auto copy na siya. So, yun yung previous daily high natin. Tapos, lagay ko siya sa taas, para na. Ayan, tapos, yun, same. Hold mo yung control, tapos ganyan. Tapos, lock mo na lang. Adjust mo na lang. So, yan na siya. So, na-mark ko na yung previous daily high, previous daily low, previous week high, previous week low. Next is, meron na tayong marking ng mga kill zone. Tapos, ito yung checklist natin. Tapos, ito yung susundan natin. Yung higher time frame natin is yung daily. Then, yung 4 hour, yung bias natin. Tapos, yung ETF is yung entry time frame. So, dyan tayo entry. So, kung paano natin to i-chart, yung pullback siya. Ito yung pullback. So, nasa trend tayo punta tayo ng daily. Yan. So, ang trend natin is bullish trend. Kasi meron tayong high, low, tapos high. Yan. Para sa akin, ito hindi siya pullback kasi wala namang masyadong nangyari dyan. Though, sa 4 hour makikita mo yan, may higher high, higher low dyan. Pero ito yung pinaka trend natin. So, ibig sabihin, ito yung isang buong swing. Yan. So, either nagpo-pullback na siya, yung iba, syempre yan, shortin na nila yan. Ganun ang kadalasan. Kasi nasa sell side tayo, so palitan ko lang to ng kulay. Gawin natin puti. Buwasan natin yung opacity, gawin natin 20. Ayan, okay na 20. So yan, ito yung pinaka-swing natin. So, possible is ganito yung mangyari. Tapos, next is ganito. Kasi nasa uptrend pa rin tayo, which is ang next target na liquidity is eto. Lagyan natin ng pera. Yan, dito. Yan. So, yan. Yan yung target natin na liquidity. So, yan yung kukunin. Kung mapapansin nyo, dito siya nag-react sa order block na to. Yan. So, kasama mo to kung gusto mo. Ayan. So, parang ganyan. Yan yung pinaka swing. Pero, syempre, magre-react siya dyan. Pero, dahil nga nasa bullish trend tayo, tatargetin itong liquidity na to. So, yun yung abangan natin. Antayin natin yung pullback. So, paano natin aantayin yan? Punta tayo syempre so alam na natin na ang trend natin is bullish. Maglalagay din pala ako ng ganito. Trend. So, okay. Bullish. Ayan. So, ibig sabihin, long side lang tayo. Hindi tayo pwedeng mag-invento ng kung ano. Though, pwede naman. Hindi naman yan bawal syempre. Pero syempre, ayoko namang magturo ng kumbaga advance na kagad. So sundin lang natin yung kumbaga kung ano lang yung basic lang, ganyan. Kayo na lang mag-edit kung paano nyo gagamitin ng tama, ganyan. So ayan, syempre alam na natin na ang trend natin is bullish. So pupunta tayo sa 4 hour. Burahin na natin to. Hindi naman kailangan. So ito yung full swing sa 1 day. So ngayon, kung iusog natin yan, ito yung magiging swing niya sa 4 hour. Kasi ito yung last down move na naka-break dito sa high na to. 'Di ba? Yan yung high na na-break ng anong swing. Itong last down move before the up move. So ito yung magiging order block natin. Yung isang buong yan. So kung i-refine mo siya, pwede kong i-consider to na last down move before the up move. Kasi bakit? Ito yung kauna-unahang swing na mataas. Yan yung pinaka simula niya. So ang gagawin lang natin, mag-aantay tayo rito ng ganyang move. So dito tayo mag-entry ng long side. So pag dumating dito yung price, tsaka tayo bababa ng 15 minutes para maghanap ng entry. So paano yung entry gagawin natin? So same lang din. Antayin lang natin yung break of structure, yung liquidity grab sa ilalim. So paano siya? Ano itsura niya? Ganito. Tapos lagyan natin ng pen. So ito. So magpo-pullback siya. So hanggang dumating yung part na to, yung double bot na yan, tapos magkaroon ng liquidity grab sa ilalim, tapos mag-flip. Yan. So dyan tayo entry, tsaka tayo papasok. So ganyan ang magiging itsura ng entry natin. Tsaka tayo dito papasok, mag long side. So ganyan ang magiging strategy natin. Okay.
Or pwede rin namang trend line na liquidity. Depende sa atin. Wala naman nakakaalam kung ano mangyayari sa chart, diba? Pero yun yung pinaka basic na ano. Pag nagkaroon ng support and resistance around dito sa area na to, yan, nagkaroon dyan ng support and resistance, yun na yung time para makapag-entry tayo. Kasi alam natin na babagsak siya ulit kasi para i-grab yung liquidity dito sa ilalim. Yung mga early na nag-entry, gagrab yung liquidity doon, sakto. Matatamaan yung order natin bago siya mag-pump. Then tatargetin natin na take profit itong high na to. Kasi malamang yan na yung magiging previous high sa susunod, so kinabukasan. So parang ganyan. Ito pa lang nakikita yung broken line. Ayan yung session break. Kumbaga kada araw, yan. Kumbaga ito yung nangyari sa isang buong araw. Yung nasa loob nitong broken line nito. So yan siya. So ganyan lang mag-mapping, hindi ako masyadong maraming arte. Hindi naman ako yung parang sobrang dami ng ginagawa, sobrang precise. Hindi naman ganun. Though medyo lang may pinagkaiba lang to, syempre, personal na strategy ko yun, hindi ko yun i-discuss dito. Pero halos ganito lang din, walang pinagkaiba. Mas mababa lang na time frame, tsaka mas marami akong time frame na ginagamit. May mga kino-consider lang iba. O nga pala, oras ngayon is 1:58 ng hapon, PM. So, Asian time tayo. So, yan. So, mag-aantay lang tayo ng trade dyan. Yan yung magiging itsura ng trade natin. So, ganyan na siya. So, ngayon, mag-aantay lang tayo. Yan. Kumbaga, ganyan lang yung mapping. Ganyan lang mag-map. Tapos, bukas na ulit. Kung walang trade ngayon, hindi ako magti-trade. Kung meron, yun, tsaka lang ako magti-trade. Hindi naman ako yung pinipilit, ganyan. So, yan. Every time nagagawa ko ng video, ganito lang ako mag-analyze. Hindi ako masyadong maraming paliwanag, yan. So, meron na tayong mga na-create na liquidity dito, which is ito, tsaka ito. So, 1 hour kasi, pullback siya bago siya nag-create ng new high. Pero dahil nga, masyado siyang mababa, masyado siyang mataas, nasa sell side pa siya eh. Pag kinuha mo yung, tinuro ko naman sa inyo yan, di ba? Ayan o, yung 50% niyan. Pag nag-fib ka dyan, yung 50% niyan, halos nandun, wala pa siya. So, parang nasa sell side pa yan. So, maraming makukuha ang liquidity dyan. So, yun, pwede pag siya mag-cause ng siya yung mag-create para bumaba pa yung price lalo. So, yun lang siya. Yun lang muna. Mapping lang muna tayo para maging familiar kayo. Try nyan kung anong gusto nyo yung chart gamitin. Wala naman problema doon. Ako, XRP lang. Hindi ako magte-trade ng iba. Mula pa noon, isang pair lang ginagamit ko. Galing ako ng Cardano, tapos ito sa XRP kasi mas malaki yung volume niya. So, dito ako nagtitrade ngayon. Pero dati, puro Cardano lang ang tinitrade ko. So, ito, wala ko ibang titrade. Every time na gagawa ko ng video, ganito lang lagi makikita nyo. Magmamap lang ako, explain ko bakit ako entry. Tapos, saan ako entry. Kung bakit ako magtitake ng trade. So, yan, ito. Makita nyo naman, may trend line dito. So, possible na mag-bounce yung price dito. Kunin trigger lang to. Iti-trigger tong trend line na to. Magbabounce dito. Tapos, pwede na siyang umakyat kaagad dito. Though, syempre, wala namang nakakaalam pa niyan. Pero, pwede kasing ganyan yung mangyayari. Pwedeng ganyan. Or, pwedeng umabot pa siya dito. Syempre, wala namang nakakaalam. Pero, alam natin na merong trend line na na-create dito sa lower time frame. Yan. So, pwedeng kunin niya tong trend, yung mga trendline traders na mag-e-entry ng maaga rito. At the same time, meron din kasing order block dito. So, yun, sakto siya. Kumbaga, maraming tao na magte-take ng trade dito. Kasi may order block, tapos at the same time, may trend line. So, yun. Confluence ang tawag nila dyan. So, yun. Antayin lang natin yan. Ngayon, hindi mo na ako magti-trade kasi wala pa naman laman, hindi pa nilalagyan. Kahit tingnan nyo naman, zero pa yan. Wala pa laman yan. Yun nga, magsisimula tayo sa $20 nga lang. Kasi, syempre, small scale nga lang gagamitin natin dito. Tapos yun, sana may matutunan kayo. So, wala na ako na masyado papaliwanag. Ganyan lang muna mapping. Tapos, may gagawin lang akong susunod na video na risk reward para maintindihan nyo kung gaano ka-importante yung stop loss tsaka yung risk reward. Kasi isa yun sa mga kailangan mong matutunan. Kumbaga pag magda-trade ka ng sasakyan, yung
Technical analysis, yan yung basic na para matuto ka mag-drive yan. So yan yung kung marunong ka mag-technical analysis, mag-analyze ng chart, yun na yung parang marunong ka mag-drive. Alam mo kung paano gamitin yung manibela, alam mo silbi ng gas, kailan be-brake, kailan pe-preno, kailan naandar, kailan liliko, kailan mo gagamitin yung ilaw. So yun, yung risk management naman, para sa akin, siya yung airbag, siya yung seatbelt. So kahit marunong ka mag-drive, kahit gano'n kabilis, kung hindi mo alam kung paano mo gagamitin yung yun nga, yung preno, yung handbrake, tapos yung seatbelt, yung mga safety measure, yan. Kung hindi mo alam kung paano gamitin yan, wala pa rin, di ba? Kumbaga, yun yung protection mo kasi, long term. Kahit ano gawin mo, pag wala ka ng mga ganyan, mauubos at mauubos ka. Kasi laging may tsamba talaga. Na kahit ano gawin mo, pag tinamaan ka ng, pag tinamaan yung trading psychology mo, tapos wala ka risk management, ubos talaga laman ng account mo kahit gaano karami yan. Isang trade lang, kaya niyang ubusin. So, yun lang. Ganito lang muna. Small scale trader ulit. Ingat kayo. Sa susunod ulit. Maraming salamat. O nga pala, pag nagustuhan niyo yung video, like lang kayo, tapos comment kayo pag may mga tanong kayo. Kaya PM, kadalasan kasi puro nagpi-PM na lang sa akin. Sa Facebook o sa Messenger yan. PM nyo na lang ako. Tapos, yun. Pag nagustuhan nyo, subscribe kayo para updated kayo. Tapos, mag-iwan kayo ng like pag nagustuhan nyo. Yun lang. Salamat.